today. So you will be graded on how confident you are. So when we say on how confident nimo pag-share sa imong news is that wala ka nagkanga-kanga, wala ka stutter sa imong pagsulti sa imong news report, and ang imong mo to siya, wala kay sayop sa pag-storya nimo. Next is yun sa nimo pag-deliver imong news. So short, taas sa ba kayo, or mubura and relevant siya sa imong news. So naman tay gisundan ato na news, diba? Sa ato ang module. Yes, ma'am. Okay, it's already 9:07. Let me open this first. Pwede na ito sandugon, ma'am. Nagbuhat ka og imuhang news, Hazel. Dili man ka magbuhat og imuhang news. All you have to do is to follow katong naa sa Filipino. Mora to imuhang ihimo og tanang kuan. Kuan, ma'am, no, Ma'am, katungkuan man no, ay ma'am no, katong yung hatag nga news and amo rang sampayan kung unsa mo ikuan. Oh. Okay, let's choose. Ay, nawagtan si Ariana. Okay, magsugod na kong choose, ha? Alright. First to report is Christian. Christian? Kuya, are you there? Are you listening? Ma'am, duha akong nasuwat na. Nananduha man imong gibuhat. Okay. It's just letter A. Dahil lang, letter A ra. Sige, Kuya Christian. Start na, Kuya. Na si Christian sa katong nagkuan patag news report, ma'am. Murag wala. Naman si Christian. Christian? Hello, Christian? Christian? Hello? Christian? Oh, ikaw na mag-una, Kuya.
Hala, dugay kaayo lagi. You had, kuan ba? You had, pila, Friday, Saturday, Sunday, and yesterday, you had 4 days to prepare. Okay, let's choose another name. Okay, next is Denise. Okay, Denise? Ma'am, pwede bilang ako, ma'am, kay walay ko ma'am, ay may sumpay ako, may katong sa A. Oh, sige, ikaw. Ang simang gibuhat. But actually, the correct one is ang A, maotoy inyuhang himuon o balita. Sige, Denise. Magandang umaga, mga kaklase. Nandito po ako ngayon sa Cagayan, Isabel. Excuse me, Dan. Hello, Dan. Excuse me, Dan, ha? Pwede ihinay ang TV sa inyo, ha? Kadiyot lang. Ma'am. Okay. Okay, let's give a hand to Denise before she presents her news report. Magandang umaga, mga kaklase. Nandito po ako ngayon sa Cagayan, Isabel Evacuation School. Noong Huwebes, sumampa ang bagyong Urses at may maraming bahay na nalubog, nasisira at natanggal ang mga bubong. Nang dahil sa lakas ng bagyo, hindi pa makauwi sa kanilang bahay ang nandito na mga evacuees dahil ang mga bahay sa karamihan ay nalubog ng mga putik at ito ay kailangan pa nilang linisan at humingi din ng tulong ang mga naapektuhan, hindi lang mga pagkain kundi mga damit dahil nga ay nabasa lahat ang kanilang mga kagamitan. Ako po si Dennis J. Kapangan, nag-uulat dito sa Cagayan Isabel School. Maraming salamat. Back to you, Ma'am Cyril Fatima Kakanog. Wow, very good. Very good, Denise. And now let's hear from Ma'am, pwede na ka ng daghan, ma'am? Kay daghan akong nasulat. Isa lang. Because we will be running out of time if daghan tayo. Isa lang. Okay, Kizel. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Kizel de la Serna, nag-aaral po sa Tayo Elementary School. Maipapaalam ako sa inyo na may sunog sa alas 8 ng gabi sa Pardo City, Cebu. 260 ang natupok na bahay, ang kandila ng hindi naapula ang nagsimula sa apoy. Ako po si Kizel de la Serna, nag-aaral po sa Okay. Very good. I'll tell you your scores later, huh? Very good. Next. Let's have Ariana. Ariana, take it away. Sige, Ariana. Murag wala pa na naayo yung microphone. Wa man na, yun naman na yung microphone. Oh.
Hello, Ariana? Denise, kulbaan ko da ganina. Actually, kanang kulba bitaw is part gid na siya sa tanan nimong pagabuhaton. No? May it be schoolwork, or naka sa balay, or nasa dalan. But still, you have to overcome. Overcome is dapat, sana sa Bisaya, ambot, di ko ka-explain sa Bisaya sa overcome. Kana bitaw, dapat dili ka madaog sa kakulba. Pero ako raman sa hindi kapugos ang akong ang kulba na ko. Hello, Ariana, are you there? Okay, let's just choose another name. Ako na lang po di-remove si Christian. Kizel and Denise. Okay. Tulo na lang kabok ang pilianan. We have Cassandra. Okay, Cass. Namatay habang nilalapatan ng Lunes ang isang 2 anyos na batang lalaki, habang 3 ang malubhang masugutan sa naganap na sunog sa isang residential area sa Las Piñas City, kamakalawa ng gabi. Ang nasawi ay kanilang si Steven Itilimos Escuta habang nagtamo ng second-degree burn sa likuran sina Sheila Edralin, Angel Camilo Italmo at Stephanie Escuta. Sa ulat ng Bureau of Fire Protection, Las Piñas, alas 5 ng gabi nang sumiklab ang sunog sa bahay ng ari ni Stephen sa may Block 15 Lot 2022 Lopez Compound Daniel Fajardo ng lungsod. Mo na to, Cass? O ma'am, di man ka pwede taas, ma'am. Oh, but wala kay closing. Like, ito po si Cassandra and the lights. Wa ko kadungog, ma'am. Wala kay mga kana. Ito po si Cassandra nag-uulat. Wala man, ma'am. Tagali mong kwato. Wala ka. Okay, very good. Duha na lang. Let's have Payam. Okay, Fay. Kana Fay. Magandang umaga, ako si Faya Miel Yasores. Mayroong sunog sa Pardo City, Cebu sa alas 8 ng gabi. Ang kandila na hindi naapula ang nagsimula sa apoy at 206 na po ang natupok na bahay. Kaya hindi natin kalimutan na papatayin ang kandila pagkatapos gamitin. Ito po si Faya Miel Yasores. Okay, very good. Sige. Dili ko kalitok sa Tagalog. It's okay. Pero you should practice po dun sa pag-read of Tagalog o pag-speak of Tagalog. Himato niya tag Manila. Diba? Sige, how about, ready na ka si Christian and si Ariana? Wait, nasa mga Okay. Let's have Hazel. Okay, Hazel. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Kizel B. Bansusiso. Mayroon tayong kunting balita. Mayroong sunog nun sa alas 8 ng gabi sa Pardo City, Cebu. 206 na po ang natupok na bahay dahil sa kandila na hindi naapula ang nagsimula sa apoy. Ito po si Kizel B. Bansusiso. Salamat. Wow, very good.
Okay. Excuse me, Ma'am Rodney. Left si Ariana. Okay. How about Christian? Ikaw, kuya. Ready na? Lagi hapon. Kuya, okay na ka, kuya? Ready na ka? Okay. While waiting, nilang duha, Denise, ang score ni Denise is 10. Yay! Kang Kizel is 8. Why? Why 8? 5 points for Denise, 5 points ang confidence and ang news. For Kizel, we have 5 points ang confidence but 3 points ang sa news na naman. Wala man imo ra man gibasa bitaw Inday ang kaning nga information, wala man ka may sunog sa alas 8 ng gabi, wala naman siya gisumpay ba to make it a whole information bitaw. Imo ra siyang gibasa. That's why 8. But it's okay. And we have Cassandra, 10 points. Payam, also 10 points. And Hazel, 10 points. Congratulations to all of you. Sa mga wala I'll give you your last chance before tamo end sa ato ang klase today. If wala jud, you will have 0. Ma-zero mo because you had 4 days to prepare actually. And then nga nung wala nag-prepare. Daw ang Pwede points sad ni mong tabang Payam. sa mama, no? Mangitag tabang sa mama kay nangita sa kong tabang sa kong mama, may daghan ang ako. Moto. Okay, let's move on. Cassandra. Let's have 3 minutes break nga mangihi, mag-inom og tubig, magtapad og snacks. 3 minutes break. Please be back at 9:26. Okay? Para ta magsugod sa English. I mean ESP. ESP, English and Health. Okay, ma'am. All right.
Okay, it's already 9:26 and let's start our ESP Module 7, Pagpapahayag ng Katotohanan. This is the last module of ESP for the first quarter. And I don't know what will happen next year. Possibly, dili na module ato ang gamiton. We have the teachers, homemade learners task nga mas gamay na lang ang activities na buhaton na. Or maybe we allow na ang face-to-face. Are you ready to go to school? Yes, ma'am. Ganahan na mo mas feel balik? Yes. Are you sa school? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Ang uban kay no, ang uban kay yes. Okay, pagpapahayag ng katotohanan. Let me highlight pagpapahayag. Pagpapahayag sa ato ang pinulungan is pagsulti. Pagsulti. Or sa laong padyod na kanang kuan is pagtunggan na pagpapahayag ng katotohanan or pagsulti o tinuod. So, ang pagsulti o tinuod, what is it? Is it kinahanglan yun? Or sometimes pwede dili? What do you think? Sometimes. Cassandra says sometimes. Sometimes ra nato dapat ikuan ang tinuod. Sometimes. Dani, sometimes. How about the others? Sometimes. Sometimes. How about ang uban? Sometimes. 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 What do you think nga ang inyong answer man sometimes? Nganong kanang unsa na? Panagsara man ta multug-an og tinuod. Why? Mahadlok man mo Ang tugan sa ubay tinuod. mahadlok. Bas ni bunalan. Oo. Basin bunalan. Okay. Ang uban pod mahadlok mosulti og tinuod. No? How about kamo? How often? May kog how often unsa na sa Tagalog? Kanang kanus aman mo mustorya og tinuod. Pirmi or sometimes sa gyud. Sometimes. Sometimes. Sometimes ra. Oh. Mao. How about si Kuya Christian? Sometimes, ma'am. Sometimes sa food. Okay, so I would like to share to you since are you familiar with the 10 Commandments? Yes, ma'am. Yes. For a while. Okay, unsa man inyong idea sa 10 Commandments? Kinsa may naghatag anang 10 Commandments? Si God. Ang rules sa mga tao. Okay. 10 Commandments are given, gikan na siya sa Ginoo, no? Gihatag na siya sa tao para guide sa mga tao kung unsay dapat buhaton o unsay dili dapat buhaton. So, naanay ka ng
na anay sa Ten Commandments for a while. Hmm? Okay, here. So as what you can see, number 1 is you shall have no other gods before me. You shall not, ang Ginoo nag-ingon ani ha, ana ang me din ha, refers sa Ginoo. Dili si ma'am. Na, you shall not make idols. Number 3, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Dili magbinuang sa Ginoo, dili ang ngalan sa Ginoo dili mag ihimo nga binuang. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ang kanang adlaw ting simba, dapat gyud ka mo simba. Yeah. Dapat yun na nimo ihatag sa Ginoo. Honor your father and your mother. Number 6, you shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witnesses against your neighbor. And you shall not covet. Let me highlight the word kaning sa commandment number 9. You shall not bear false witnesses against your neighbor. So, ang diri pod sa ESP, let us connect this one pagpapahayag ng katotohanan. So when we say bear false witnesses, it's either daghan na siya class, nanay lahi nga klase. Ang tinuod imong sagulan og bakak in which mahimo na sad siyang bakak or dili tinuod, or ang imong gisulti is purely dili tinuod. Na so naay duha ka buok. Tinuod siya nga imong gisagulan og dili tinuod. So nahimo na siya ang dili tinuod. In purely dili tinuod, but ang giingon din ha sa as guide na to sa Ten Commandments is you shall not bear false witnesses. Kaysa man ang neighbor. But let me ask you first. Kaysa man ang neighbor. Ang imo ra ba na siyang silingan? Mga family og silingan. Okay. So ang kanang neighbor nga giingon sa Bible, dili na siya limited sa imuhang silingan o balay? No. So, ang kanang neighbor is kanang imong isig katawo. So, it could be your family. No? Ang imuhang kanang silingan as well. Imong mga relatives, imuhang classmates, and other nga mga tao. Ano, no? Nya, you have to say the truth all the time. Mao gyud na siya. Because lie, ang kani, opposite of katotohanan. Unsa may opposite sa katotohanan? Unsa may kabaliktaran sa katotohanan? Kung ang katotohanan is truth, unsa man ang opposite niya? Lie. O lie. Unsa man ang lie sa Filipino? Manghambo. Mamutbot. Okay, sa ato mamutbot. Unsa pa? Kasinungalingan. Mamakak. Okay, mamakak. So the best word that fits the opposite of katotohanan is kasinungalingan. Kasinungalingan. So the same with sa English is
false witnesses. No? Mao ni opposite sa katotohanan. So, kanang pagsulti og dili tinuod, dili gyud malipay ang Ginoo anak class. Especially gyud no ang Ginoo di malipay ana. So, nag-ingon ko din ha nag-ingon din ha sa Proverbs 12. Ako na i-share niyo. I-share din. Let me highlight this word. Proverbs 12 verse 22. The Lord detests lying lips. Di siya gusto og kanang baba nga sana kanang bakakon. But he delights in people who are trustworthy. So when you tell the truth, manggod, is that people will trust you. First, ang Ginoo malipay nimo because you are telling the truth. You are not telling lies. Then, second, people will trust you. People will believe in you na malipay ang mga tao sa imuhang palibot because dili ka bakakon. Kinsa man goy malipay og bakak. Kamo malipay mo og bakakan mo or dili? Dele. Dili, jud. So, mo na siya gingon sa Bible na you should do unto others what you want others do unto you. Sa Bisaya pa, buhaton nimo sa isa ka tawo ang unsay imong gustong buhaton sa tawo diha nimo. Oh, like ikaw dili ka ganahan mamakak ang ubang tawo sa imuha. So bisag ka mamakak. Ana ba? Do bisag naa gihapoy laing tawo nga mamakak nimo. Dahil lang ang Ginoo ray mo kanang model ana nila, ana. And mo na siya pagpapahayag ng katotohanan, bisan man sakit ang tinuod. Unsa man nato? Ma'am, dili man mo sulti og tinuod kay sakit man na. It's either sakit sa heart or mabunalan man mi. Kasuway na ba mo? Sige, atong iphon. Kapila mo na bunalan nga nistorya mo og tinuod kaysa sa kapila mo na bunalan nga namakak mo. Asay mas daghan? Ang nisulti mo og tinuod or ang katang namakak mo? Namakak. Kanang duha. Kanang duha. Ano man? Ang namakak. Mostly gyud. Okay? Ang mostly gyud kay mabunalan ang bata sa pagpamakap. Kay ang parents man, your parents or your guardians, dili gid na sila ganahan nga inigdako nimo mahimo kang bakako na tawo. Ano man, kay sa bata pa ka, kung magsugod ka og pamakak nga bata pa, madala gyud na nimo inigdako. Mahimo kang bakako na tawo. Like dili ka mahimutang nga dili ka makapamakak. Inaana ang mahitabo. Ano? Yaw-yawan ra ko sa akong mama. Maybe makigtok ta sa imuhang mama kas. Ganun kasabaan ka. Ano? So, basi na lang mo yung misunderstanding ni mama or dili sad ka mao kaayo mo express si mama na on how to deal with you kas kung musulti kag tinuod or kanang kaysa sa nisulti ka og dili tinuod. Okay, ato na i-resolve later. Oo. Niya, mo na siya, mo na nga, sa title pa lang daan sa module, pagpapahayag ng katotohanan, akong i-highlight nga, kung magsulti ka og tinuod, ang unang malipay gyud ang Ginoo. Second, ang tao. No? And nasa day ko i-highlight kani, this word is very common. Mingon taog, white lies. Are you familiar with the word white lies? Yes. Unsa man na? Unsay bot pasabot sa white lies? Okay. Good lies. Good lies. But is there such thing as good nga bakak? A lie about a small or an important matter that someone tells to avoid hurting another person.
to avoid the hurting the person. So kung dili tay kaganahan ma-hurt ang person, why not tell it on the right time? Diba? Kung di kaganahan ma-hurt siya sa tinuod, tell it on the right time. Dili kay imo siyang tagaan og white lies. And a good nga lie. Good lie is bad. And then dili sila, kung magnet sila different poles, dili sila magkasikit, no? Dili sila magkatugma because mingon tag white lies, lies gihapon na siya. It's not a good lie. It's still a lie which is bad. Dili maayo. So kung naa kay nahibaw-an nga tinuod, no? Mo na katong imuhang timbang-timbangon bitaw sa last module katong it talks about for a while. I forgot sa last module for a while, ha? For a while na, pagikan. Okay, now, last module was about katapatan sa sariling opinion. And nasa dagre mga positibong saloobin at mabuti at di mabuti na idudul, Marto, katapatan sa sariling opinion. So, if na kay mo ni siya class, kung na kay mahibaw-an nga tinuod, in which nga makapasakit siya sa isa ka tao, na kay duha ka pilianan ana. It's either imong isulti sa isa ka tao diha-diha dayon or later na nimo isulti. Ano? Or na kay ikatulo ana imong sa siya kanang imong iset ang mood bitaw nga na kay isulti niya kanamo na baka nga uy, kanamiga na ako isulti nimo pero I hope nga dili ka malain. Ana. And then you tell the truth. Or else, kung na-hurt kayo ang tao, later na nimo isulti. Or else, dili na lang nimo isulti. Kaya dili ka makapamakak. Ano? Nasabtan ninyo siya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ana. And sa ato i-connect sa Filipino, katong maikling balita. When we say maikling balita, short news, dapat good, it's all about, it's all truthful. Dinood yun siya tanan ang news. Unlike sa story, nga pwede siya fiction, no? Dili siya tinuod tanan, possible is gikuha ang mga situations into, from real life, pero dili gud siya tinuod tanan. Gawas lang og based on a true story ang imuhang story. Nasabtan? Yes, ma'am. Okay. I would like to highlight there's no such thing as white lies. Walay color ang lies. Dapat dili nato siya koloran. Dapat dili nato siya hatagan og first name na good lie. Dili. Kay masuko gid ang ginawa niya, class. Okay. Ano ta sa discussion? Okay, now let's try to answer subukin. Basahin ang mga sumusunod na sitwasyon. Isulat ang oo kung handa kang magpahayag ng katotohanan kahit may nakaambang panganib para sa iyo at hindi kung ayaw mong ipagtapat ito. So, nasabtan na ninyo ang instruction? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Number 1, kasali ka sa top 10 sa inyong klase. Gusto mong magtapat sa iyong guro na ang ulat na iyong ibinigay sa kanya ay kinopya mo lang sa internet. Now, the situation is, appeal ka sa top 10. Pero, ang imo ding report is gikan na sa internet. Unsa man imong buhaton? Imo isulti ang tinuod? Oo or hindi?
So sino tinuod? Bisan mawala ka sa top 10, di na ka ma-apply sa top 10. Yes. Okay, dapat yun nimo ang sakto yun ani na answer class no is oo. Dapat yun mo siya isulti. Because being on the top 10, you know what, is not really important. What matters most is your attitude. Attitude kung kanang sa kuan pa na bitaw. Ang letters sa attitude, ang kanang spelling sa attitude na ATTITUDE, nag-total na siya og 100. 100. Kung imong i-total ang letter sa attitude kay 100 siya. Siya ra ang kanang letter nga na, siya ra ang word nga nag-total og 100. Kaysa sa grades na mas importante ang attitude. Number 2, ipagtapat sa iyong mga magulang ang rason kung bakit ipinatawag ka ng punong guro dahil sa pandaraya ng pagsusulit. So, nagkuan ka, nag-cheating ka, and then, gipatawag ang imong parents sa principal. Hindi. Hindi. Ang uban. Ipagtapat is, you tell the truth to your parents. Hindi. 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 Ano na siya, class, oh? Asa kahay mas grabe nga kasaba katang imong gisulti daan sa imong parents nga nag-cheat ka, maong gipatawag ka sa principal, or adto na makahibaw imong parents sa principal nga nag-cheat ka. Isulti na sa parents nga nag-cheat ka. Asa may mas grabe og kasaba, katong imong gisulti daan or katong dito na sila nakahibaw sa principal. Dito na sila kaibaw sa principal. Oh, mo na imuhang timbang-timbangon bitaw. So what are you going to do? Oo o hindi? Oo. Oo. No? Makasab-an man gid ka. Whether you like it or not, kung makabuhat ka og sayop, makasab-an jud ka. Because sayop man na. Mora pud na gibuhat sa Ginoo. Sa una, hantod karon, ang mga tao nga masayop makasala, naagay silot. Naagay ka ng consequence. Kasab-an gid. So, kung kasab-an naman lang ganita, we should choose the option nga mahimo na tang honest. Mao man ay gusto pod sa Ginoo bitaw. You know what? Are you familiar with the story ni Adam og ni Eve? Og sa katong serpent? Oh. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Katanakatin. Pag gibawalan man to sila mga mukaon sa katong nga fruit nga makahatag og knowledge about good and bad. Gibawalan sila sa pagkaon ato. And then gitintal si Eve. Nga nikaon si Eve ato na fruit. Nga iya pod gitintal, iya pod giingnan si Adam or si Adan nga. Kaon ani. Nga. Nikaon pod si Adan. Si And then- Lucifer man tong snake. And then, from that moment, nga nikaon na sila sa fruit, hubo man to sila. Wala man sila malisya ato. They don't know about what is good and what is bad. No? So, pagkaon nato, nakahibaw din sa na-open ilang mind. Nakahibaw din sa nga hubo sila. So, nanago sila. They made kanang mga dahon nga ilang kanang itabon sa ilang body parts. Na gipangita sila sa Ginoo. As gitawag sila. No? And dayon wala silang dugay silang tubag sa Ginoo. So that is being dishonest na daan. And then mo na siya. And isa pud ana nga
kanang lie, kanang pagpamakak, ang mother niya nga sala or dili maayo nga buhat is disobedience. In which maunay na sala nga na-fall si Adan ug si Eve. Ni-disobey. So, nganong na-disobey man? Kita, pagbata na to, bisan ka mo, ginanggid mo, ayaw pa makak. But namakak jud. Diba? So, wala ni tuman sa gisugo, ni-disobey. First, ni-disobey ka, nibuhat na pud ka og laing sala, which is pamakak. So, duha na. At least na na. Wala, by the way, I would like to emphasize, walay gamay og dako nga sala. Tanan nga sala is sala. Mo na siya. So, dapat gid mahimong honest. Okay, stop chatting sa chat box. Sige, number 2 is the correct answer is oo. Number 3, nakita mo ang iyong kaibigan na hindi sinasadyang nabasag ang florera ng iyong guro. Nakita mo ang iyong kaibigan na hindi sinasadyang nabasag ang florera ng iyong guro. Sasabihin mo ang katotohanan o hindi? Sasabihin. Okay, the correct answer is oo. But dira na magmatter kung unsaon nimo pagsulti. Kita man nimo o hindi sinasadya. Hindi sinasadya is accidentally. Wala gituyo. Ano ba? So, ara na pod. Unsaon mo pagsulti sa imong teacher? Could it be, teacher, nabuak ang imuhang flower vase tungod ni, let's say, Kizel. That's number 1. Or number 2, teacher, nabuak ang imuhang flower vase pero wala siya tuyua. Kuan ninyo? Nakita ninyo ang difference sa duha? Oh, accidentally. Bro. So, ara na siya, magdepende siya kung unsaon nimo pagsulti. That is why you should be very careful with your words. Ano naman, kaning tongue, atong dila, it is the greatest weapon. Kay makapagawas ka og words na makapasakit sa heart. And ang words na gikan sa imuhang mouth, na makapasakit sa heart sa lain na tao, dugay kayo na siya mo heal. Nga, ang imuhang tongue, maunay, kung sa Bible pa, maunay pinakahugaw na part sa mong body is because pwede ka mosulti og tinuod, pwede sad ka mosulti og bakak. So you have 2 choices, 2 options. Mo ginagibuhat sa Ginoo, we have the free will, wala ta niya gihimong robot, natay duha ka choices, natay duha ka pilianan. Is it to do good or to do bad? To say good or to say bad things? Nagets ninyo? Yes, ma'am. Yes. Okay, number 4. Nakita mo nang sadyang itinulak ng matalik mong kaibigan ang isa ninyong kamag-aral. Kaya ito natumba sa pasilyo. Okay ha? Let's highlight the word sadyang tinulak. Intentionally. Intentionally nga iyang gi-push. But, kinsay nag-push? Matalik mong kaibigan or what we call best friend. Are you going to tell the truth or no? Tell the truth. Tell the truth. Okay, tell the truth. Tell the truth. Bisan pa man, best friend na nimo, bisan pa man ate na nimo, kuya nimo, umanghod nimo, you have to tell the truth. Ana, niya ma'am, makasabaan man akong best friend. Of course. Nga nung iya manggi push ang kanang kuan inyong classmate. That is her or his consequence for pushing your other classmate. Oh, kung maluoy ka sa imong best friend nga sana sa Bisaya nga imong gi-push. Gitukmod. Okay, very good.
Kung naluoy kasi mong best friend nga nanukmod, how about ang kaning imuhang other classmate nga natumba? Asa may mas luoy? Ang imong best friend nga makasabaan sa teacher or ang katong natumba? Katong natumba. Kay na kay injuries. Okay, very good. Very good. So, mo na siya ha, dapat niyon timbang-timbangon. Maluoy man ko sa akong best friend, basig makasabaan siya sa iyang mama or mabunalan siya sa iyang mama. Again, iya man ang gituyo. So, ready siya makasabaan, ready siya mabunalan. Man ano, oh, dili taganahan bunalan, di taganahan kasabaan, di na kita mo buhat ana. Gets? Yes. Yes, ma'am. Yes, O, ma'am. kani, nakita mong nangungopya sa pagsusulit ang iyong katabi. Nakita mo nangungopya sa pagsusulit ang iyong katabi. Are you going to tell the truth or not? Tell the truth. Tell the truth. Oo. Nga, basin niya, tingnan ka, ikaw de, wadi ka nangopya. Wadi ka kasuwag pangopya di ay. Oh, what are you going to do? Are you still going to tell the truth or dili na? Tell the truth. Still Tell the truth. Okay, you're going to Yes. tell the tell truth. the truth. Ana. Mo na, nga, kung dili ka ganahan, maingnan ka, oy, ikaw di ay, wadi ka nangopya di ay. O kung di ka ganahan, maingnan ana, ayaw yun pang opya. So, kung nangopya ka ato from your previous year, pag grade 4, grade 3, grade 2, grade 1, karon, and in grade 6 mo, in high school nimo, in college nimo, make sure nga magtuon jud ka para dili ka mangopya. Okay? Okay. Okay. So, mora na siya. That's all for ESP. That's all for ESP. So, we have here a question. Naniniwala ka ba sa kasabihang honesty is the best policy? Do you believe that honesty is the best policy? Yes, or Yes. no? Yes. Okay. Yes. How about ang uban? Yes. Yes. Mm-hmm. Yes. Okay. If you believe that honesty is the best policy, then good. Keep doing it. Keep on believing that honesty is the best policy. Okay? But I would like to highlight, nganong kinahanglan man mahimong honest is because, number 1, ang Ginoo malipay. And then, ang number 2, ang tao, imong family, ang mga nagpalibot nimo, malipay po. Na. So, ang pinakabugat anak na rason is because, number 1, ang Ginoo malipay. And nanong dili man ta mamakak because, number 1, ang Ginoo dili gusto. Understood? Yes, ma'am. Do you have questions? Yes. None so far. Okay, I would None like to so far. highlight sa ESP, sa quiz na to on Friday is just situational. Kung unsay dapat mga buhaton. Na. So, since you don't have any more questions, let's have a break. 5 minutes break lang. Kaya duha pa ka subject English and Health. The ride with a Spotify Premium Day Pass for just 15 pesos. You know when you get bitten by the LSS bug? You can't get that catchy tune out of your head. You play it in the morning, noon, and night. You wake up to it, fall asleep to it, and then just as quickly, you never want to hear it again. With a week of Spotify Premium, you can play your LSS anytime, as often as you like, and then stop when you've had enough.
Get premium for a week for just 49 pesos. No commitment, no problem. Anyone was great 1,000 friends, still can't find the answer anywhere. Fighting off the light that no one cares. When anyone was out there losing hope, feeling you're forsaken and alone, clinging to the last strands of your rope. May God give you eyes to see, still greater courage to rise and believe. He's able, may God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer for you. To all those with tired and weary souls, still have faith to ask for miracles. Choosing to believe He's in control. May God give you eyes to see, still greater courage to rise and believe. He's able, may God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer. May your eyes be ever alone. Your helper may find your refuge in the Lord. Your shelter may find him closer than a brother. All your days, all of your days, and may your eyes be ever on the Lord. Your helper may find refuge in the Lord. Your shelter may find him closer than a brother. All your days, all of your days, may God give you eyes to see, still greater courage to rise and believe. He's able, may God be your peace in the fire you're walking through. This is my prayer now. This is my prayer for you. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high.
Okay. It's already 10:06. So, I request everybody na ready na ba mo? I was born ready. Okay, very good. Let me present. Right now, I would like to review katong complex sentences to show a cause and effect relationship. Nag-review mo, Ani, by the way. By the way, nag-review mo sa complex sentences showing cause and effect relationship. Nasi kong pangitaan na, ma'am. To na kong Filipino na. Dili. English na siya. Okay. Since nag-review naman mo, let me ask you questions na lang. How do you call, unsay tawag atong sentence nga ma-considered na siya as a complete sentence? Independent clause. Okay, independent clause. So, ang independent clause, again, masabtanan dayon ni mo siya. Ano siya, complete meaning or complete thought. How about, unsay tawag atong group of words na pwede siya phrase na dili ni mo siya masabtan. Wala siya complete na meaning. Independent cause. Dependent clause. Okay, let us take note. Dependent clause, dependent ang saktong answer. Basta may nakitag nagay independent gani, complete meaning. Basta dependent, walay in, dependent, dili complete ang meaning. Now, how do we call the type of sentence katong naa siya isa ka independent clause nya gisagulan og isa or duha ka dependent clause? Complex sentence. Okay, very good. Complex sentence. Basta isagol na gani ang independent o ang dependent clause, that forms a complex sentence. Sabtan? Yes. Okay, now, unsay tawag sa connector sa word na atong gi-connect sa independent clause and sa dependent clause? Coordinating conjunctions. Very good. Coordinating conjunctions or subordinating conjunctions. Now, give me examples of coordinating conjunctions. Because. After, Before that. before that, So that. so that, as, Sense. and, Sense. hence, very good, to, okay, very well. Nag-review good. How about cause? Unsa man ang cause ang Bisaya? Pero mas masabta na to. Is it ang hinungdan or ang resulta? Ang hinungdan. Hinungdan. Ang hinungdan. Okay. Moro gina yung timanan. Unsa may hinungdan ani? Ano? Ang effect. How about ang effect? Epekto. Okay, siya ang resulta. So, when you identify the hinungdan, laon sa may resulta, mo ano dayon siya. Okay? Sabta na? Yes, ma'am. Okay, now let's proceed to English Module 3, Lesson 2, using compound sentences to show a problem-solution relationship. Now, let us highlight the word compound sentences. What's ang compound sentences? Let me highlight the word first. Compound sentences. A compound sentence class
is a sentence, like ang kato ganina, complex sentence man to, in which na ay isa ka independent clause or na ay isa ka independent clause and isa or duha ka dependent clause. Now, ang compound sentence kay naa siya'y duha ka independent clause. Dayon, ang nag-join niya or nag-connect niya is comma, semicolon, or a conjunction. Let us study more about compound sentences. Okay, for example, wala. Nakita ko ba saan ako siya isuwat. Okay, for example, we have here an example of a compound sentence. So, Alex likes to fish. Take note na ang connector sa compound sentence kay comma and a conjunction. So, here, pakita nato ang comma and ang conjunction. Unsa man din kaha, what do you think are the two independent clauses? Ana man nga ang compound sentence kay naay duha ka independent clause. So based sa example, akong gi-box ang comma and ang coordinating conjunction para ma-identify nato ang duha ka independent clause. Anyone? Isa na idea nga unsa ang duha ka independent clause. Unsa gani ng independent clause? Na siya complete meaning. Okay, complete meaning and naa siya subject and naa siya verb. Naa siya subject, naa siya verb. Now we have here in this example, we have two independent clause. Okay, sa compound sentences, duha ka independent clause. Unlike sa complex sentence, na isa ra ka independent clause and isa or duha ka dependent clause. But for the compound sentences, we have two independent clauses. So, asa man kaha diha ang duha ka independent clause? Number 1, asa man na? Alex likes to fish. Okay, very good. The first independent clause is Alex likes to fish. Mangisda daw si Alex. So, asa man din ang subject? Alex. Okay, subject. Alex, very good. Asa man din ang verb? Fish. Fish. Ang pagpangisda. Dili na katong fish nga isda ha. It refers to the action because ang action sa kanang mangisda ang sa English is fish, to fish. Or Alex likes fishing, but kani kay verb man, so fish ang action word. How about ang isa ka independent clause? Unsa man ang isa ka independent clause? He is going fishing on Friday. Very good. He is going fishing on Friday. Now, let's take note
Asa man din ha ang kanang subject. Kani. He. He, very good. Asa man din ha ang verb. Fishing. Fishing. Okay. Fishing. Fishing. Very good. So that is why, now, nasabtan ninyo, duha Yes. ka independent clause. And how to identify independent clause? Ang saan ninyo pagkahibaw nga independent clause siya? Nasa Sa verb of subject. complete iyang Yeah, sentence. meaning sad. Okay. Aside from it has a complete meaning, you have to identify kung na ba siya subject. And next, Kung nasa verb. verb. Very good. So, dili lang kay ka magsalig sa complete meaning, but you have to identify also ang If subject. na by verb or subject. Very good. And ang i-connect niya after sa first nga independent clause, you have to put comma and a conjunction. Nasabtan? Yes, ma'am. Okay, Yes, now, ma'am. when we put the two independent clauses, as what you have observed, ako masaw na, Alex likes to fish. So, atong sabton si and he is going fishing on Friday. So, nasabda na to, kaganahan man si Alex mangisda siya inigkabirnis. Inigkabirnis, mangisda siya. So, mas na-specific mas nasabdan nimo, mas na-complete ang meaning or ang thought sa sentence. Understood? Yes, ma'am. Okay, another example. Identify kung unsa ang asa dinha ang for a while ha. Okay, let me open a Jamboard. So, ganahan ta ko nga ari lang ko mag-write bitaw sa module. Eh, para may mangita tag dako-dako. Okay, direta. Para inig-download ninyo sa module kay makita ra ninyo ang example. Okay, here. Becky wishes she could be younger. For everyone else in the program is half her age. Okay, now let's identify unsa man dinha ang conjunction nga gi-use. Else. 4. Okay, very good. It's the conjunction for ang gi-use. And unsa may gigamit? Comma or semicolon? Kama. Okay, comma. Asa na to nakita ang comma? Kilid to younger. Kilid sa younger. After sa word na younger. Okay. Now, na-observe ninyo class nga ang conjunction kay small letter na. So, kato inyo ang answers last Friday nga ang conjunction kay capital letter gihapon ang first letter mo to siya na wrong. It's because nahimo na siyang part sa sentence in which dapat small letter na siya. Okay, now let's identify what is the first independent clause. Becky wishes she could be younger. Okay. Becky wishes she could be younger. Unsa man din ha ang subject. Let's try to analyze kung independent clause bagit siya. Di maila na to na siya subject and na siya verb. Unsa may subject sa Becky wishes she could be younger. For everyone else in the program is half her age. Kani sa first na independent clause kaning Becky wishes she could be younger. Asa man din ha ang subject?
Ang younger. Becky. Wishes. Becky. Wishless? Wish. Ay, younger. Si Becky. Younger? Becky. The correct answer Si is Becky. Again, hala. Ang subject diya, class, ha? Ang kanang Teka ng mga pangalan. ang person or kung ano siya, kung animal ang gistoryahan, it is the animal or ang kanang gistoryaan. Ora na siya. Isa may gistoryaan din nato dira. Sa Becky wishes. Si Becky. Younger. Okay, si Becky. So the subject is Becky. Becky. Now, what is the verb or action word? Wishes. Okay, wishes. Nag-wish si Becky. Now, everyone else is in the program is half her age. Asa man din ha ang subject? Else. Her. Else, her, Ay, her. Her ang ako. Her. the correct answer is everyone. Isa rin gistoryaan dire si Becky pabagihapon ang gistoryaan. Yeah, na. Dili na. Dili na, si everyone naman. Everyone. Everyone naman ang gistoryaan, dili naman si Becky. Unsa man din ha ang action? Program. 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 Okay. The correct answer is. Ang kani siya maoy ato ang action word. Ngano nahiwa man siyang action word. Oh no, not action word. Verb man na siya. Again ha, ang sa independent clause, subject and verb. Verb class, nasa na siya yung mga different types of verb. We have the linking verb. Let me change the colors. We have the linking verb or be verbs. Linking verbs or be verbs. So that is, are, og, ang. Is. Na, verb po na siya. So, wala may laing verb di ay dire. Everyone else in the program is half her age. So, is a verb. Wala may kuan dira. Mostly manggod, ang ato ang timailhan sa verb is action word. But, take note of this linking verb. Kay kung walay action word, kay maora man na atong clue, basta verb, di ba? Correct? Yes, ma'am. Maura man ay clue na sa verb na action word, nag-talk siya about action. But there is also a type of verb na nag-link lang siya sa subject and sa unsay both pasabot sa sentence. And that is, are, og, am. Okay? Yes, ma'am. So take note, before you put the comma, dapat before gid siya sa conjunction. Ha? Before gid siya sa conjunction. Yes, ma'am. Okay, let's practice. Paghatag mo example og isa compound sentence. Who would like to try? Kuan ay, she did not cheat on the test, comma, for it was the wrong thing to do. She did not cheat. Cheat. Yeah, comma. She did not cheat. Comma. She did not cheat on the test, yeah, comma, for it was the wrong thing to do. Or it is the wrong thing to do. Okay. Sige, let us study. Unsa man ang conjunction nag-use ani na sentence?
She did not Comma. cheat on the test, for it is the wrong thing to do. Let me rephrase my question. What is the conjunction? Unsa ang conjunction nag-use? On. Ha? On. On? Naagid na iti mailhan. Unsa ito question, ma'am? Unsa ang conjunction nag-use? Ang kama. Ang S. Or. Ang kama. Dili. N. S. Conjunction. Hala, naghatagin mo conjunction ganina. Itong sa Is. board natin conjunctions. Is. Asa na to makita ang conjunction? After sa comma. Unsa? Okay, comma ang gi-use to separate the two independent clause. So, unsa man ang conjunction? After sa comma kay conjunction dayon. Tara, oh. Kadali. Wala pa gay nahuman ang klase. Nalimot na. Unsa ang conjunction? Namina. Before the test or after the test? Dili, ang conjunction kay for. Ala, ganina oh, for ganina ang conjunction oh. Unsa pa conjunction ato dire ganina? And for, because, so that, in order that, conjunction. Okay, mangita. Let's study. She did not cheat on the test. Unsa man din ha ang subject? She. She. Unsa man din ha ang verb? Cheat. On. Cheat. Is. Cheat. Nadi is there is a she did not cheat? Wala. Wala man good. Okay. So there is a first sentence. Ang iyahang subject kay she. Ang iyahang verb is cheat. Now, for the next independent clause, unsa man ang iyahang verb, subject, it is the wrong thing to do. Is. Subject. Unsay subject? Is. Is? It. Because it refers to cheating. Unsa man ang verb? Mo na ni ang is. Is. Okay. Sabta na? Yes, ma'am. Now, dire, we are using compound sentences to show a problem-solution relationship. So, ang compound sentence, ang isa ka independent clause, problem, niya ang isa ka independent clause is a solution. Now, let's study pagyud. Now, parehara gyapon siya sa cause and effect. The cause is the problem and the effect is the solution. Arita. So what is it? So we have already studied this one kani atong gi-identify ang independent clause o independent clause. Now we have here the sky became dark and it started to rain. What do you think is the problem?
Sa kanina sentence. It started to rain. The sky became dark. Then it started to rain. It Unsa man ang started to problem? rain. It started to rain. The problem The sky is became dark. the sky became dark. 'Di ba? Kabantay mo kung ato siyang i-put into real situation. Kung magdag-om, mabalaka ba mo or malipay? Mabalaka. Mabalaka. Okay. Mabalaka, no? So that is the problem. And what is the solution man? Or sa may effect, ato man ang masadi dire that effect is somewhat the solution. Let's identify sa the cause and effect. So the effect is, sa resulta, it started to rain because kung dag-om, resulta gid ana eventually is mauwan. No? So ari na ta sa to show problem, solution, relationship. We have here kani. Children suffer skin rashes during summer. Kailan mo og bungang singot? Yes, ma'am. Okay, bungang singot is too much exposure from the sun plus singot kay kastanan nga wala ka na narapo. So, ma-irritate imong skin. Actually, ma-irritate imong skin ana mo na magbungang singot. So, unsa may cause, unsa may hinungdan. Children suffer skin rashes during summer. So, they need to avoid the sun. Unsay hinungdan? Let's try to analyze. Unsa may problem ani sa sentence? Children suffer skin rashes during summer. So they need to avoid the sun. Unsa man ang problema? Children Children suffer suffer skin skin rashes rashes during summer. during summer. Okay, so that is the problem. Mao na siya problema. Kay kada summer, magbungang singot gid mo labi na og magsimog duwa-duwa sa daan. Now, unsa man ang solution? So So they they need need to to avoid avoid the the sun. sun. Okay, na din na, no? Makita ninyo ang pag-label. So that is the solution or the effect. Cause, pwede siya mahimo na itong cause and effect. But, ang effect na gihatag nila dire, ang effect na nasa sentence is ang solution or unsay sakto nga buhaton para masulbad ang problema. Dili lang kay cause and effect. So, kani siya is maghatag na gid ka og solusyon kung unsay dapat buhaton. So, para dili ka magka-skin rashes, dapat magduwa ka nga dili init kayo sa tanan. So, you could play maybe inig ka alas 3 or alas 4, alas 5. Ano siya? Sabta ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's analyze it more. Ma'am. Let's analyze the sentence. Unsa man ang gigamit na punctuation mark to separate the two independent clause? Unsa ang punctuation mark? Is it period, exclamation point, comma? Comma. Okay, comma no? Asa man nato nakita ang comma? After the After sa summer. summer. After sa summer, nya unsa man ang conjunction na gigamit? So. So, Okay. So ang comma mo ginay mailhan nato before siya sa conjunction ibutang or after sa first independent clause. Nga dayon magsunod dayon ang conjunction. Sabta ninyo? Mara na inyong mailhan. Yes, ma'am. Okay. Yes. Let's analyze more. Sa children, sa first independent clause, children suffer skin rashes during summer. Asa man din ha ang subject. Sa children. Okay, children is the subject. And what is the verb? Suffer. Okay, very good.
suffer ang verb. So, na-consider nato siya, tinuod ba nga independent clause siya? Sakto or dili? Sakto. Sakto. Okay, now let's analyze ang kaning second nga independent clause. So, they need to avoid the sun. Dili na to na labuton ang so. Kaya kabalo man ta, conjunction na siya. Ari na ta, proceed na ta sa they need to avoid the sun. Asa man din ha ang subject. Tanaw na to. They. Okay, they. They. Ang subject. Unsa man ang verb? Kung independent Avoid. clause siya. Very Avoid. good. Avoid. So, nasabtan ninyo siya? Avoid. Yes, ma'am. Unsa ganito ang conjunction? Kanang after siya sa comma. Oo. Unsa man ang conjunction na i-use? Kama. Wala na pod na gisabot ang question ay. So, Unsa ang conjunction na gigamit? After the Okay, so rang answer. More man akong question, unsa ang conjunction na gigamit? Unsa? So, unsa nga punctuation ang gigamit to separate the two independent clause? comma. Okay, it is ang comma. Okay, I hope nasabtan ha. Kaya rita. Very tarde. Okay, number 1. Let's try number 1. We need to recycle. Let's identify the problem and the solution, ha? Okay? We need to recycle, for we will soon be overwhelmed by garbage. We need to recycle, for we will soon be overwhelmed by the garbage. Unsa man din ha ang problem? We need to recycle. We need to recycle. For we will soon be overwhelmed by garbage. We need to recycle. We need to recycle. The correct answer, ang problem is For we will for a while, soon. for a while. Ang problem is we will soon be overwhelmed by the garbage. Not necessary nga ang una nga independent clause is the problem. You have to analyze a sentence, class. Tanaw mo, we need to recycle, for we will soon be overwhelmed by the garbage. Ano sa problema ani? Overwhelmed. Basig ma-shock na lang ka ba, kadugayan, nga daghan na kay basura, na dili na siya maadto. So that is, automatically, that is the problem. Unsa man ang solution? Ana nga problem, nga para dili ta mahibong, nga daghan na kay basura. We need to recycle. Okay. So that is, the solution is we need to recycle. So that is the solution. Very good. So you see, dili kinahanglan mag-una ang problem. Okay? Isa nun sa unahon. Depende sa sentence kung giunan niya ang solution or ang problem. That is why it is really important na imong sabton ang sentence daan una ka mo answer. Okay, let's identify what is the conjunction used in connecting the two independent clauses. For. Okay. For. Unsa man ang punctuation na gigamit? Comma. Okay. Comma. Comma, manggod. Mingon di kong punctuation, it refers to comma, period, question mark, exclamation point, ano siya, colon or semicolon. Alright, so nasabtan na ninyo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. O, sige Yes, daw. ma'am. Okay, yes, maman. Let us try to answer number 2. Our grandparents have weaker bones, so they have to drink milk.
So, asa man din ha ang problem. Our grandparents They have want grandparents to have drink weaker milk. bones. Asa ang problem? Our Our grandparents grandparents have have weaker weaker bones. bones. have weaker bones. Okay, very good. Our grandparents have weaker Weaker bones. bones. So that is the problem. Now, what is the solution? So So they they have to So drink they have milk. They have to drink milk. They have to drink milk. Okay. So, kuan ba? Kanang, apilon ba nato ang so? Dili. Dili. kay Eh, coordinating conjunctions man na siya. Okay. By the way, nasayop ang color sa kanang. Unsa man ang conjunction na atong gigamit. So, 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 unsa ang punctuation mark na atong gigamit? tama. comma. Tama. Okay, number 3. My back is aching, so I need some rest. What is the problem? My My back, back My back is aching. is aching. Aching. What is the solution? So I need I some need rest. some rest. I need some rest. What is the conjunction? So, Okay, so So. now let me ask a question. My back is aching. Unsa ang subject? my So, My. My. What is the My. verb? aching. Aching. Okay. Sa sunod na independent clause, I need some rest. What is the subject? I I. I. Unsa man ang verb? rest. 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 Very good. I'm so happy. Okay, so that's it for English. And now I will be giving you exercises. Kanebe. A compound sentence can be used to show a cause and effect relationship. True or false? True. A compound True. sentence can be used to show cause and effect relationship. True or false? True. Okay, true. True. The correct answer is true. A compound sentence can be used to show a problem-solution relationship. True. 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 True, very good. Kani, number 3, the coordinating conjunction and is used in a compound sentence to show problem-solution relationships. True. True. False. Hmm? Kalibog ani mo False. program sa naglumbaan na False ako, ma'am. False. false sad ako. Okay, the False. correct answer is false. Kay nagkuan man ang end man good, example, wa ka nagpakita og kanang kuan ba, nag-connect ra bitaw ka sa duha ka independent clause. Wala ka nagpakita og cause and effect and problem solution relationship. So this is false. Number 4, the problem solution relationship is a special type of a cause and effect relationship. True or false? True. Special daw siya, special type of cause and effect. True. 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 Very good. Because ang problem is the cause and the effect is the solution. Number 5, a cause is the result of an event. A cause, ha? A True. cause is the result of an event. False. False. The correct answer is false. Unsa day ang result? It's the effect. Ang result, ang correct answer ani is dapat dili cause. It should be effect. Effect. Okay, wrong ni siya nga word. It should be ang correct na word ana niya is effect. An effect, ano ta na siya? An effect is the result of an event. Okay? Sabtan? Yes, ma'am. Okay, very good. Now,
We only have 15 minutes left. Dili lang ta magkuan ha. Let's have a 3 minutes break para sa mga mag-ihi, pwede mag-ihi. And then let's proceed to health. Sige, pangihi sa. Okay, humana mo og kanang adto sa CR or nag-inom og tubig? Yes, ma'am. Okay. So let's proceed to health. So yun na ni sa health. Because we will be talking about factors that affects physical health, social health, and emotional health. Unsa may makahinder or babag na mahimong healthy ang imuhang mind, mahimong healthy imong physical na imong body, and mahimong healthy unsay babag na mahimong healthy imong relationship sa imong isig ka tawo. Okay. How about let's try to answer number 1. Let's try to identify the pictures kung unsay mga factors nga naghatag or asa siya dapit mo sana mahimong factor na health sa mental, emotional, o social. Number 1. Mental. As what we can see, nagduwa siya. Mental. Mental. Okay, kay blocks man ang iyang giduwa, no? It could be mental or pwede po emotional. Because, ano sa man mahimong babag sa emotional ang pagduwa? Kana bitaw? Kinalingaw. Okay, dili ka malingaw or pugnan ka sa pagduwa. Ana. Number 2, it's a picture of a happy family. Social. Okay, pwede siya social, mental, and emotional. How about kanina? Say friends. Emotional. Okay. Emotional. And social. How about number 4? Emotional. Emotional. Kanina, number 5. Mental. Pwede siya mental, no? Pwede siya mental, Pwede sa emotional, or social. Oo. Nawata kay ba ang ano nasa siya, pwede siya na bully. Ano? Number 4, we have here choices. Punan ng tamang salita o parirala ang patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon at isulat sa sagot ang papel. Galit, masayang pamilya, kaibigan, matalas sa pag-iisip, mahinahon. Number 1, ang may magandang kalusugang mental ay may patlang. Ano ang angkop na sagot? Kaibigan. Kalusugang mental ha, is it galit, masayang pamilya, kaibigan, matalas na pag-iisip, o mahinahon? Matalas na pag-iisip. Okay, matalas na
Iisip. Okay, basta natin ang mga choices sa box. You have to read and understand the choices first before you answer. Ana. Kay, kung mo dito sa kag-answer, ana, probably, marong good. Number 2, ang pakikipag-usap sa nakakatanda ay kailangang Mahinahon. mahinahon or in sakto nga pace, mahinahon, kalma. Kalma lang. Number 5, nakatutulong sa ating kalusugang mental at emotional ang Galit. galit. Nakatutulong sa ating kalusugang mental at emotional ang Kaibigan. na pag-iisip. ang masayang pamilya. Anong masayang pamilya man? Because when your family is happy, una mo sa family, dili man tanang family, no? Kay happy, no? Na, kung naa mo sa family nga, nindot og relationship, it will really give you a good effect na siya nindot nga epekto sa imong mental o sa imong emotional. Maunang, kung kamo ay nagdagko ninyo, na dapat gyud ninyo huna-hunaon nga dili sa mo mag-uyab-uyab. Inig high school ninyo, di mo mag-uyab-uyab because kung magsayo mo og uyab-uyab, niya makakita mo og lalaki. Kay dili mo ka-focus sa imong klase. O, aside sa dili masud sa klase, or else, worst case scenario, mabuntis, which is very daghan kaayo, kanang teenage pregnancy. Nya, may lang og kanang magkadayon, kamugid magkadayon. What if biyaan ka sa lalaki? Luoy ba gyud ang babay? And luoy if naay baby. Nya, bata pa kaayo. So, ang baby, maapektuhan, ana. Nya dili pa hibaw unsa pagkuan sa baby pag kuan ay kanang. Mao sa jud na. Kwarta. Oh, wapag kwarta. So, mo na, no? Mo na mga factors nga kanang unsay mga epekto ana sa bata labi na ninyo. Good thing kay kumpleto mo og family. How about atong dili, di ba? So, bisan pa magdili kumpleto ang family, naman gihapoy dili kumpleto og family nga happy. Ano, so depende na siya sa parents. So, kamo mga bata, I really discourage you nga inig high school ninyo mo sulod na mo anang uyab-uyab. Ayaw gyud. Na si ma'am nag-uyab na pag college. Pag graduate na. Mo na, graduate sa mo niya. Ninduta sa inyo yung pag-eskwela. Kani, number 4. Hindi mainam sa ating emosyonal na kalusugan ang palaging Kaibigan. Galit. Galit. Okay, the correct answer is galit. When you say galit is nasuko. Again, dili gid siya good sa imong emotional health na permit ka nasuko. So kung masukanon ka nga klase nga tao, please, usba na. Hay, luoy kay ka. Ikaw rin nagsakit-sakit sa imong heart. Kaibigan. Kana bitong masuko class. Kanang masuko, no? Basta masuko ka, kibaw ka nga, dako kay nag-stress nga gihatag sa imong heart. Mo nang dili gyud dapat. Sa mga mama o sa mga papa or lolo o lola, basta grabe ka suko. Mo na siya sa inungdan nga ma-heart attack. Nya, kung kamo bata pa mo nga nagsugod na mo nga masukanon mo, aw inigtiguang ninyo dali kay mo ma-heart attack. Number 5, nakatutulong sa ating sosyal na kalusugan ang pagkakaroon ng mga Matalas na pag-iisip. nakatutulong sa ating sosyal. Kaibigan ang tamang sagot. Wala sila kita manang matalas ng pag-iisip. So, kaba mo, pagbata ni ma'am, pag ako po na sa elementary, maro kay ko. Because if mananan ako sa answer, chika na ako, para rin ako malibog. Ano na siya? Maro to siya. So, mga factors. Nasay ko sa classmate na mo, ma'am, kaming duha. Oo. So, sa may mga factors.
Okay, let me explain na sa. We only have 5 minutes left. Unsa may mga factors nga mahimong dili healthy ang imong emotional, ang imong mental, ang imong physical, ang imong social. No? So dapat Pagpapahalaga, pagpapaalam sa sarili. okay, dapat you also take good care of yourself. Ano? Tagaani mo importance ang imong self. First na. And then Take diet care and of yourself. exercise. Relasyon sa pamilya, kaibigan at kasamaan sa trabaho, kamo may kasamaan sa trabaho. So you have to maintain good relationship sa family, sa imong friends. Dapat ka mahimong honest, dapat makamao ka when to say things. Ano, kung ma-hurt ka siya, yun lang siya. Kung kailangan gid mo siya badlungon, hala badlungan. Kay ang tinuod na friend mo badlong sa friend. Mga pananalapi. Kani dili ni pananalapi nga sa ato Bisaya nga sapi, nga kwarta. Pananalapi is kana imong pagstorya. So when you talk to elderly people, dapat mahinahon, kalma, ng lola, lolo, kanang na ba kay ias, ana. Dapat naagi salutation na lolo, lola, ayaw kay, la, asa tong ko Andrila? Ayun ang pinabundak. Do, may lang ka, okay raman akong lola, ma'am. Ayaw. Because deep inside, ma-hurt ba yan na si lola o si lolo? Nya, tiguang na ba yan na? So, dapat imo sila pakitaon. Ang tiguang class, gamay, unsa naman lang ilang time diri sa earth. Unsa naman lang ang time sa earth sa mga tiguang. Taas pa ba ilang time or gamay na? Gamay na. Gamay na lang. So, you have to show them love. Heart attack or cancer. Mo na, mga lolo ko, buhi pa imong lolo. Ako, wala na ko'y lolo o lola. Both sa ako, mama o papa. Kung naapa kay lolo o lola, nya, hilig ka magbundak og storya or dili mo sugot sa ilahang sugo, usba. Because gamay na lang na ilang time diri sa earth. Ano, basin wala ta kabaw, ano sila kwaon ni Lord, mamatay sila. Diba? So mag-regret ra ka, hala may paunta di ay ako tong gitarong si lolo o si lola da. Awahin ang tanan. It's no use. So, para dili ka maabot ana sa point, karon pa lang daan, dapat mahimo kang matinahuron. Nya kung dili ka mosugot, example, suguon ka, dai pagpalit ra go didto og kanang kani sa tindahan, nya dili ka kay naa kay gitrabaho or naa kay giansiran. So you have to answer pod politely. Na in kanang kalma nga pamaagi, lolo, lola, nabi ako giansiran lo. Pwede si ate lang or si kuya lang or si manghod lang, ana ba? Dili sad pinabundak ka. Napagi ko giansiran diri. Tubo na pod. Ayaw ana. Okay? Nasabdan ninyo? Oo. Moingon lang mong simba ko. Yes, ma'am. Moingon gud ang taon, simba ko lang. But, ara gid ta tanan padong. Mao na, make use of the time nga naa pa si lolo og si lola. Mao na, dapat inyo na usbon inyohang batasan. Kung na bati imong batasan, hala, usba. Again, na kay duha ka choice. To do good or to do bad. So, magpili ana. Number 5. And kung paano ipinahihiwatig ang iyong nararamdaman. So, mo connect ra gyapon ni siya sa mga pananalapi or the way you talk, the way you converse, and the way unsaon nimo pakigstorya. Kalusugang emosyonal. Paano magkakaroon ng kalusugang emosyonal? Makinig sa mga bata. So, bisan ka mo pa man, bata, napanod mo yung mga kauban bata, makinig sa kapwa bata. Igalang ang mga bata na purihin, payagan silang matakot at magalit. Kalusugang sosyal,
Bisag na ani siya sa number 4, but for me, this is top 1. Kalusugang sosyal. May pananalig sa Diyos. Mao na siya top 1 good. Kay kung ikaw na kay pagsalig sa kung na kay pagsalig sa Ginoo, nya nahigugma ka sa Ginoo, nya mahadlok ka nga makasala sa Ginoo, mo kuan na dayon na sa number 2. Na manindot ang imong relationship sa imong isig katao, and kung maldita pa ka karon kay ang Ginoo magstorya sa imuha, dili dapat magingon ana, ma-change dayon ka. If you let the Lord kanang mahimong imuhang imong guide. Naan sa may mga effect sa kalusugang sosyal, mahimong masayahin, dili na ka lonely, may positive na pananaw sa buhay, nakikisalamuha sa kapwa. So, do you understand? Nasabtan na ninyo ang sa health? Oh, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Kisa may naan ninyo yung question? None so far. None Not so so far. far. None so far. Na may answer Okay. Wala gid nakabalik si Ariana, no? Naputol siguro yung connection. Manta, dili mamatay akong lola. Okay. So, may taas pa og kinabuhi si lola, no? Tanan man jud tao class mamatay. O na siya tinuod ana. Wala gyud tao nga dili mamatay. Kita tanan, Hantod ako. matiguang ka. Depende sa Ginoo kung paagdon na niya tiguwang ana or depende pod or tigaan tag chance. ana. Mao na siya. Ay, Mao uban na. aksidente, gitagaan tag chance. Oo, mao na dapat mag-amping pod niya dili magbisyo. Sige. So since you don't have questions, dili ra ko maghatag og activity or assignment. Just prepare yourself for our quiz this Friday. Ha? And then, humanon ninyo yung mga, katong wala pa nakahuman sa exams, o sa inyong projects, humanan na. Tomorrow, we will have AP and Science in Filipino. Okay, Tulo ka ma'am. subject tomorrow. Sige. Let us pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, daghang salamat sa nindot nga panahon nga imong gihatag kanamo in sa oras nga kami nakahuman na sa klase sa ESP, sa English, and sa health, Lord God, and labaw sa tanan, nahuman nami sa amo ang news reporting. Ginoong Diyos, kami mangayo gihapon og kaalam sa pagtuon, sa pag-review sa amo ang mga modules, Ginoo, and to prepare ourselves sa amo ang quiz karong Friday. In Jesus' name we pray. Amen. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bye! Bye. Ma'am.